Ang ampalaya o bitter gourd ay nangungunang fruit vegetable sa bansa. Ito'y napatunayang may mataas na sangkap ng vitamin A, B at C at trace elements na katulad ng calcium, phosphorus at iron. At ang ampalaya kabayan ay gamit na ring panlunas sa ilang karamdaman. Kaya nga't nang ito'y sumikat bilang isang uri ng fruit vegetable na kung tawagin, ginamit kaagad ito ng mga dalubhasa sa nutrition at sa health and fitness bilang isang uri ng inumin. Fruit juice na ampalaya kabayan. At sa paraan naman ng pagtatanim kabayan, narito ang mga ibinigay sa ating kaalaman ng ilang dalubhasa sa pagtatanim ng ampalaya. Yun inaalis para mas ma-develop yung sa taas. Kasi So ito hindi natin pababayaan itong magkaroon ng mga sanga rito. Ito dapat, ito noong una, nakikita nyo hanggang dyan, wala yan sanga, ni-remove namin. Nitong huli, dahil hindi naman din ito lang nakakakulang kami sa tao, dapat ito talagang wala kang... Hanggang saan mo aalisan ng ano? Ito kasing aming trellis type ay hindi kagaya nun sa ibang farmer na yung tawag doon, May arbor. balag. Oo. Ngayon, pag arbor type kasi, inaalis mo yung side shoot niya hanggang dumating doon sa pinaka-balag. Ngayon, itong atin kasi fence type. So, makikita nyo, meron 3 layers na tali, pahalang. So, yung sinisiguro namin, doon sa taas magsanga kasi para may gagapang dito, tsaka doon sa taas. Ngayon, itong sa baba, hindi namin inaalaw. Kasi pag hinayaan mo ito, hindi natutubo dyan, hindi madidevelop kasi yung nutrients, ang tendency dito talaga siya. Ito ang magtutubo, lalago ng malago dyan. So sa madaling salita, dapat wala yung sa mga nodes na tumutubong sanga hanggang doon sa taas na siya. Kung ang imong type ng trellis ay yung arbor type. Pagka ito kasi ganito, fence type, pwedeng mga 3 feet above the ground, walang side shoot. Isang metro, pwede na natin pabayaan yung mga sanga. Yes. Ayun. Para ngayon yung ilalagay mo, ganito na magiging itsura. Kasi ang isang disadvantage, pag pinabayaan mo yung side shoot sa baba, mamumunga yun, nakasalpak sa lupa, mabubulok. Sa fertilization po, Aling Dory? Ang aming ginagawa, pagka pre-germinated na yung halaman, may plant na mga 2 weeks old yung seedlings, ang nilalagay namin, bago ilagay yung seedlings, dun sa ilalim ng hukay, lalagyan muna namin ng complete. Pero mga 1 kutsara. Per plant. Hindi na namin tinimbang. Basta yung 1 kutsara, ilalagay namin sa ilalim, lagyan ng konting lupa, tsaka namin ipapatong yung seedlings. Kailangan merong konting lupa dahil yung ugat, pag nadikit ng diretso sa fertilizer, ay namamatay dahil asim yun . So, kailangan tabunan ng konting lupa para hindi siya madikit. Iiwasan yung magkadikit yung ugat at saka yung abono. Kabayan, ang ampalaya ay isa lamang sa mga halamang gamit sa hapagkainan at makatutulong pa sa ating kalusugan. Maraming biyayang bigay ang halamang ampalaya. Bukod sa nagbibigay pa ng hanap buhay at kita sa mga nagtatanim, ito po ay nagbibigay pa ng kaluwagan sa ating pangangatawan at kalusugan. Kabayan ng lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang ang
makulas na sila, talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay mga payo para sa ating mga backyard racers sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy upang lalong makinabang. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, pag-ukulan po natin ng pansin at panahon ang ukol sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy sa ating kawan. Dapat nating isaalang-alang na ang pakay natin sa pag-aalaga ng baboy ay magkaroon tayo ng maayos na alagaan at gumanda ang ating kita sa ating negosyo. Bagamat sa iba, ang pag-aalaga ng baboy o ibang uri ng hayop ay libangan lamang, ang pag-aalaga ng baboy kabayan ay isang malaking negosyo na makapagbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Marami sa mga nag-aalaga ng baboy na nagsimula lamang sa ilang ulo lamang sa kanilang alagaan o sa backyard system. Subalit ngayon ay kumikita na ng malaki. Ito ay napatunayan ng ating alamin. Batay na rin sa mga ulat mula sa mga nakukuha mula sa ating mga hog racing participants sa GSK ng palatuntunan ating alamin. Nagpasimula sa maliit at ngayon naroroon na ang isang malaking alagaan o negosyo. Ang lahat ng ito kabayan, maaaring mangyari din sa ibang papasok sa pag-aalaga ng baboy, subalit dapat nasundin ang mga kaalamang makukuha mula sa seminar at mga dalubhasa sa pag-aalaga ng nasabing hayop. At ang mga kaalamang nabanggit ay ukol sa tamang pamamahala o management sa kawan ng hayop. Naririyan ang ukol sa pabahay, sa pagkain, sa pag-iwas sa mga sakit at iba pang problema sa kalusugan ng mga alaga. Kailangan din ng wasto at hustong pagbibigay ng tubig. At kailangang may malasakit ang isang mag-aalaga ng baboy. At ang isang naipapayo ng ating alamin ay ang pagsisimula sa tamang uri at lahi ng baboy na aalagaan. Kailangang sa simula pa lamang, maayos na ang aalagaang baboy. At ito ay isang payo mula sa mga dalubhasa sa pag-aalaga ng nasabing hayop.
Pag nami-minimize mo yung entry ng bagong animals doon sa farm, yung disease profile mo medyo gumaganda, mas gumaganda resistensya ng baboy. Ibig sabihin, may kaugnayan pa rin pala sa pagiging masasakitin ng hayop yan. Malaking bagay yon. Kasi kung puro pure breed lang pinapasok mo, ang kailangan mo lang minimal. Either pure landrace or pure large white. Whereas pagka let's say nag-hybrid ka, ang pasok mo niyan, gilts at saka boars, palitan niya. Kunyari, requirement mo 100 a month. 100 ang papasok mo parate. Kumpara mo dun sa isa o dalawang barako lang na papasok mo, malaking bagay yun. Pero Chito, dito sa pag-aalaga ng baboy, and as we notice it, merong pumapasok na, kunyari, pit train, may pumapasok na durok. Hindi ba pwedeng dyan manggaling yung three-way crosses na yan, manggaling dyan yung mga breeders ko? Ano ba ang dapat na makuha dyan sa pagpumasok na yung durok? Ano ang karakteristik ng durok? Well, yung durok, basically, terminal bloodline yan. Lahat ng ipoproduce niya na pagka kinuha mo sa F1, pang palengke na yon, pang katay na. Yung iba, pwedeng makipagsapalaran, kukuha doon sa three-way cross na yun, kukuha pa sila ng breeders doon. But, meron silang risk na yung babaeng nakuha nila, pwedeng, kasi merong terminal bloodline na eh. Pwedeng yung breeders na gagawin nila, mahinang magpagatas, mabilis man lumaki, madaming mga anak, pero mahinang magpagatas. Or let's say yung longevity as a breeder, sandali na lang. Imbis na, kunyari, dapat mapakinabangan mo minimum 6 na beses, because may terminal traits siya, mga 3-4 na beses lang. So ngayon, ang sinasabi naman natin, mag-stick ka lang sa landrace o large white kung gusto mo mag-produce ng sarili mong replacement stocks. Pero kunyari, commercial racer ka, ang kadamihan na ipoproduce mo, market pigs, ay obligado kang gumamit ng durok or petrain para gumanda yung quality ng fatteners mo. Para mas mabilis lumaki, mas economical ang production mo. Ganun. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, ng kasunod ay mga sagot sa tanong at kahilingan sa ating Q&A. Tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, may mga kahilingan po tayo mula sa mga nakapanood ng ating mga episode ukol sa mga sumusunod. Mula kay Lando Gutierrez ng Malabon, ang ukol sa tinatawag po nating Dairy Buffalo na ating naipakita na. Alam po ninyo, may programa po dito ang ilang ahensya na nakaugnay ng ating alamin tulad po ng Picard. Ang mga Dairy Buffalo po na aming pinuntahan ay sa bayan ng Rosario sa Batangas. Pero may mga lalawigan pong kakikitaan din ng mga nasabing gatasing kalabaw. Kung maaaring makakuha ng mga ganitong alagain, pakikontak lamang po ang P-Card sa lalawigan ng Laguna sa Los Baños, Kabayan. May talaan po sila ukol sa mga lugar na mayroong Dairy Buffalo. At ang ukol naman sa goat racing at sheep production, Kabayan. Ang mga small ruminants na kung tawagin po natin, kung inyo pong maitatanong tulad ng nais na malaman ni Manuel Gonzaga at Lindy Bonoan ng Maynila, ang mga ito ay magandang proyekto, kabayan. Sa pag-aalaga ng kambing, malaki po ang market sa norte ng Luzon. At ngayon, hanap na rin po ang gatas ng nasabing hayop, goat's milk. Ang mga uri bukod sa native, kabayan, ang tinatawag nating Anglo-Nubian, Boer, Saanen at marami pang iba. At sa tupa, kabayan, sheep production, tanong din po kayo sa Picard at sa CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija. May mga alaga po sila doon at pwede rin pong makahiling kayo at makakuha ng gusto po ninyong mga lahi. At ang ukol naman sa produksyon ng silk, kabayan, seda. Matagal na po itong nasa Pilipinas, kaya lang hindi po makaangat. Neglected, sabi nga po ng ilan, at hindi pinag-uukulan ng pansin ng ating gobyerno, di umano. Gayong may mga ahensya na kumpleto po ang teknolohiya at paraan ng produksyon. Halimbawa na ang DIMSU sa La Union, Kabayan. Francis, anong age na ang uod na ito? Papasok na po ng 5th instar. Nagmo-molt po sa ngayon. Ngayon? Opo. And how many instar are there? Di ba 7 yan? Mga 8 o ano? Hindi po, hanggang 5th instar. Hanggang 5th instar lang. Opo. Tapos sa unang-una, kinukuha niyo muna yung mga yung mga larvae ganun. Opo, yung itlog mag-hatch po, magiging larvae. At ito po ay kakain ng 23 to 25 days at gagawan na po siya ng kukun. Dito sa stage na to, 5th instar na siya. Mag-5th instar pa lang po. Ano ang itsura niya kapag ka 4th instar? Mas maliliit po. Mas maliliit pa. Yung mga nakita namin dun sa Benguet State University nung MSAC pa ito, no? Parang mas malalaking uod na yun. Ito lalaki po. Lalaki pa? Opo. At mga gaano karaming mulberry ang kanyang nakakain sa loob ng isang araw? Yung 20,000 worm po, kakain siya ng for a duration of 23 to 25 days, kakain po siya ng 600 to 800 kilos. Kaya ang makakain niya sa isang araw ay depende po sa laki ng uod. Ano yan? Sa isang uod lang? Yung Para sa lahat na? Okay. Para sa lahat ng 20,000 worms, mas maliit po. Pag bagong
pisa hanggang paglaki, depende po sa laki. Sana kabayan ang mga proyektong tulad ng sericulture, production po ng silkworm at telang seda ay mapaunlad ng Pilipinas para marami po ang makinabang ukol dito. Alam po ninyo, may panahon na nooy tinangkilik ito ng isang tanggapang binuo para maging isang hanapbuhay ang produksyon ng silkworm. Subalit pagkatapos ng ilang panahon, hindi na ipinagpatuloy ng mga sumunod na administrasyon sa ating pamahalaan. Q&A mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, antabay po kayo sa mga demonstration po natin ukol sa ilang livelihood seminar na handog ng ating palatuntunan sa GSK, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Para po doon sa mga nagtatanong ukol sa mga seminar na handog ng ating alamin sa GSK, maaari po kayong magpatala sa aming tanggapan sa Sukat, Parañaque City. O kaya naman tawag po kayo sa mga telepono ng ating palatuntunan na nakatala sa inyong mga TV screen. Dito po, marami po kayong mapagpipiliang seminar kabayan. Sa paghahayupan, sa pag-aalaga ng hayop na tulad po ng baboy, sa larangan ng pangisdaan, sa mga home industries kabayan na madaling pagkakitaan, at marami pang iba. Tawag na po kayo kabayan sa ating palatuntunang ating alamin.
Bueno, narito ang isang halimbawa ng seminar po ng GSK. Samba flour, 400 grams. Nilagyan natin ng 2 cups na tubig. Pagkatapos, i-dilute natin sa 2 cups na tubig. Tapos, hinalo ng hinalo. Oh, eto, binubuhos na natin ang tubig. Bilisan mong pagbuhos. Sige, dire-diretso. Malinis yung cameraman. With filter. Pagkatapos ngayon, eto, tuloy-tuloy din to. Kunin mo yung... Yan. Ito na yung second extraction with gatas, yung skim milk at saka eggs. Lagyan natin ng cheese, no? Iniwan natin ng yelo. Ngayon lalagyan natin siya ng asin. Sasamahan na natin ng asin. Ibuhos natin to, walang 1 kilo. Supposed to be 1 kilo to eh. Pag-beat natin ng ice cream, no? Pag-beat natin nung lamela na gagawin mong ice cream. Ngayon. May ikot. Ito na yung all-purpose cream. Sama natin. Pagkatapos niyan, tsaka natin isasama ang sugar. All-purpose. Bibit muna natin ang all-purpose. Lagay na natin ang condensed milk. Ilalagay na natin yung ating cream. Yung cookies. Okay, eto na ngayon yung tinatawag nating ice cream. Tandaan po ninyo kabayan na sa maliit na puhunan maaari kayong magkaroon ng negosyo at magandang kita. Kailangan lamang ang mga kaalaman, tiyaga kabayan at ang tinatawag po nating determinasyon. Ang lahat ng iyan ay naituturo sa mga seminar ng GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng ating alamin. Ang isusunod po natin kabayan ay mga kaalaman ukol naman sa proyektong Baboyang Walang Masamang Amoy na dala ang pag-aalaga ng nasabing hayop. Ito po ay tinatangkilik ng Feed Pro. At syempre, mga pamamaraan upang kayo ay magtagumpay sa inyong pag-aalaga ng baboy. Mamaya pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Alam po ninyo sa ngayon, ang pinakamalaking problema sa pag-aalaga ng baboy ay halos lutas na
ng mga nagpapairal ng mga paraan upang dito'y makaiwas. Ito ang masamang amoy na dala ng alagaan ng nasabing hayop. Dati-rati, pangunahin sa problema ng mga nag-aalaga ng baboy gayon din sa mga magkakalapit na bahayan ay ang masamang amoy na dulot ng nasabing hanapbuhay o negosyo. Ngayon, sa dahilang may paraang pinasimula ng FeedPro, ang PIGS, nabawasan ang ganitong problema, kabayan. Ang nairereklamo na lamang ay ang malalaking alagaan ng baboy o commercial farms na hindi gumagamit ng PIGS. Sa dahilang ito'y nakasentro sa mga backyard racers lamang. Nasabi nga ng isang dalubhasa na dapat mag-isip ng mga paraan ang mga commercial farms, tulad ng nakita namin sa ilang breeder farm na halos ay walang masamang amoy na makukuha. Ang nasabing paraan, kabayan, ay ang paglalagay ng tubig sa ilalim ng sahig na bakal o plastik na pinaglalagakan ng mga alaga. Dito ay naiiwasan ang masamang amoy tulad ng gamit sa backyard racing na kung saan ang sahig naman, kabayan, sa pag-aalaga ay rice hull o ipa na nakalatag sa lupa at hindi sementadong sahig. Ang PIGS ay gamit na ng maraming nag-aalaga ng baboy sa Pilipinas at ginagaya na rin ng ilang kumpanya ngayon na nakikinabang sa PIGS na pinasimulan ng FeedPro, ang babuyang walang masamang amoy. Okay, kabayan, sa ating pong mga ginagawang paglilibot sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan ay ating pong pinag-uusapan dito sa may kaugnayan sa pag-aalaga po ng baboy ang tungkol sa ating kapaligiran. Ang ating pong likas na paraan sa pag-aalaga, ang mga pakaing hindi makasasama sa kalusugan ng tao at kapaligiran, at syempre, yung pong kung ano ang pakinabang na nakukuha ng mga tao. June, sa ating ginagawang mga seminar, mga pulong-pulong, paano mo ikukumpara ang lalawigan ng Batangas at saka ang buong Southern Luzon kung pag-uusapan natin ang pagtanggap ng ganitong klaseng sistema? Alam nyo, Ka Jerry, ang lalawigan po ng Batangas at ang mga tao na namumuhay dito, ang mga Batanggenyo, ay sila po ay likas na mapagmahal sa kapaligiran at likas na mapagmahal sa kapwa. Ano? Ito po ay napapansin natin sa kanilang mga kaugalian at sa kanilang mga kilos at gawa. Dito po sa ginagawa natin sa FeedPro, sa Pro Natural Feed Corporation, pinapalagana po natin ang sistema ng likas na pag-aalaga ng baboy at sa pamamagitan po nito ay itinaguyod po natin, itinaguyod natin yung sistemang PIGS, Profitable Innovative Growing System. Sa atin pong mga ginagawa dito sa buong lalawigan at sa buong Southern Tagalog na pinapalagana po yung sa pamamagitan ng mga seminar ang ganitong klaseng teknolohiya at mga paraan ng pag-aalaga ng baboy o manokman, ay nakikita po natin yung pag-a-adapt ng mga tao. Bunsod na rin nga ng kanilang natural na pagmamahal sa kapaligiran at sa kapwa. So marami po ang mga nag-a-adapt ng mga ganitong sistema na PIGS at hindi lamang po yun, sa pamamagitan po nung itinataguyod ng FeedPro na ito ay isang pamakain sa mga alagang hayop o sa mga manok, na ito ay isang klase ng pamakain na natural, walang antibiotiko, walang artificial growth hormone, at nakakatulong po doon sa sinasabi natin na pagkakamit ng babuyang walang amoy, babuyang walang amoy na kaganapan sa mga piggery projects, pambihira po ito. Ito po ay natatangi lamang doon sa feeds na FeedPro, natatangi po lamang ito doon sa management system na itinataguyod rin ng FeedPro, at natatangi po lamang sa PIGS na itinataguyod din po ng FeedPro. Yung binanggit mo na halimbawa sa FeedPro, likas, natural yung mga sangkap at saka doon sa mga pamamaraan.
paano natin masasabing ito ay talagang tunay na kakaiba dun sa ibang mga commercial feeds at saka sa mga paraan na ginagamit nila, sistema sa pag-aalaga ng baboy? Opo. Marami na po ang nagtatangkilik ng ganitong klaseng sistema, no? At ang bawat isa po ay makakapagsabi na sa kanilang ginagawang ganito, na sama-samang sangkap, yung feeds, yung management system at yung pong design po ng ating babuyan, ay nakakamit nila yung babuyang walang amoy. Ito po ay masasabi natin na nagsasalin-salin na base po sa karanasan ng bawat isa na nagtataguyod ng ganitong klaseng sistema. Pare-pareho ba ang nakukuha nilang karanasan? Opo, yun po yung isang malaganap na karanasan ng bawat isa na hindi po lamang dito sa Batangas, hindi po lamang sa Southern Tagalog, kundi po sa buong bansa natin. Sa iba't ibang lugar kung saan po tayo nagpapalaganap ng ganitong klaseng sistema, iisa po ang karanasan. Speaking of the Natural Feed Corporation, ano ang nagbunsod sa inyong pangkatin, sa inyong grupo, sa inyong kumpanya para ito ay ilungsad at saka palawakin para magamit ng ating mga kababayang nag-aalaga ng baboy? Opo. Napakarami po ng feed brands po siguro na nag-i-exist sa atin pong merkado. Napakarami po niyan at pare-pareho po. Maaring lahat po ay nakakapagpalaki ng baboy at maaring lahat po ay nakakapag-produce ng sinasabi nilang mga target, specific target for theirs sa mga proyekto nila. Ngunit ang naiiba po sa FeedPro ay ito pong mga adhikain na kaagipay po nung kasama ng pagtataguyod po ng feeds. Bukod po sa ang FeedPro ay nakakapagpalaki ng baboy ng maaaring nakahihigit sa mga ilang brands po in the market, ito po ay nakakapagbigay po ng mas magaganda pang resulta. Unang-una po, sa atin pong kapaligiran, ito po lamang ang feed brand in the market na po pwede pong mag-claim na makakapagbigay ng resultang baboyang walang masamang amoy. Wala pong ibang brand in the market na po pwede pong mag-claim ng ganitong bagay. Kayo rin, kabayan, kung may balak na mag-alaga ng baboy, makakaiwas kayo sa masamang amoy sa alagaan kung susundin ang paraang PIGS ng FeedPro. Bukod sa maayos na alagaan, iwas pa sa masamang amoy. Nakatutulong hindi lamang sa negosyo, hanap buhay, kundi pati na sa paglalagay sa ayos ng ating kapaligiran. Sa Profitable Innovative Growing System, kabayan, malaki ang makukuhang pakinabang mula po sa FeedPro. Sa FeedPro, lamang kayo dahil sa ang mga sangkap ay natural o likas. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS,
profitable, innovative growing system. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang piling-piling kabayan po natin sa urban gardening sa lalawigan ng Rizal, sa bayan po ng Taytay. Ang pag-uusapan naman natin ay ang ukol sa herbal plants production. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, kung mababalikan po natin ang lumipas, matagal ng panahon na malawakang pinag-uusapan sa ating alamin ang ukol sa tinatawag na herbal plants production, produksyon ng mga halamang gamot. Nakaugnay ng ating alamin ang maraming kababayan nating nagtatanim ng mga halamang gamot. Bilang pagsunod sa mga nakagawian ng ating mga ninuno, ang halamang gamot ay tanyag hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig ng daigdig. Lahat ng mga karamdaman anang mga dalubhasa ay may katapat na halamang gamot. Hanggang sa dumating ang panahon na ito ay tanggapin ng ilang dalubhasa sa kalusugan. Ang ilang halamang gamot ay nagawang tableta o kapsula at ngayon naipagbibili na sa mga pangunahing butika. Subalit hindi pa rin malawak ang pagtanggap sa mga halamang gamot dahilan sa kakulangan ng mga katibayan ukol sa bigay na biyaya nito sa katawan at kalusugan ng tao. Ngayon, muling nagbabalik ang maraming kababayan natin ukol sa produksyon ng halamang gamot o herbal plants. Kasama na rin ang kanilang patunay ukol sa biyayang bigay ng ilang halamang kanilang naitatanim, naaalagaan at pinararami. Sa mga senior citizens, napakagaling nito. Kasi marami pa hindi nakakaalam ng mga herb na halaman. Kasi nagdedepende sila lagi sa gamot. Pero hindi nila alam na yung mga herbs, mas magaling para sa kanila. Pero kailangan, continuous din naman kung ano i-prescribe sa kanila ng doktor, okay lang. Pero kailangan, i-substitute din nila yung mga herb. Pero ito ba natutunan ninyo sa mga kababayan natin, yung mga matatanda, nakatatanda sa atin, yung mga manggagamot, mga herbularyo, o sariling pag-aaral ang napagbatayan ninyo sa mga pagtatanim ng ganitong uri ng mga halaman? Okay. Kasi siya, siguro mga 4 years after, inano siya ng SM Foundation. Okay. Pinag-aral siya sa Cavite. Okay. Mga 8 months or 1 year. Doon siya natutong mag-ganito, ng mga herbs, saka yung ibang mga klaseng halaman. Saan ang galing itong costus na ito? Ito po ay nanggaling po sa India. India. At ito'y ginamit na sa India na patunayan nila na talagang nakapagpapagaling ng mga taong may diabetes. Totoo po kung gusto ninyo. Pwede po kayong salamat po kay Ka Jerry, no? At sa tulong niya ay maipapalawak natin to. Hindi lamang po kay Ka Jerry, no? Mag-research po kayo, i-google nyo lang po sa YouTube po. Napakadami po magpapatunay na napakabisa po ang halamang insulin plant. Ang insulin plant ay matatagpuan sa anong pangalan nitong herbal plant Demo Farm? SFE o Sunny Puentes Estrella
Demofarm. Sunny Fuentes Estrella. Ang galing pare ko. At ang costos mo, ito. Ito po, konting paliwanag lang po. Okay. Ito po ay mabisang gamot nga po sa may sakit na diabetes. No? Okay. Nakapagbababa po ito ng glucose, yung sa blood. Ito po ang sasabihin, paano paggamit nito? Ganito po 'yon. 2 press na leaves sa umaga. Okay. Bago kumain, 2 press na leaves sa hapon o bago matulog. Iyon lang po, araw-araw po. Kakain po ng ganon. Ngayon, i-advise ko po sa inyo ganito. Patest muna nyo ang dugo ninyo sa inyong doktor. Okay. Bago nyo po gawin to. After a week o after 30 days, magpa-check puli kayo sa doktor ninyo. Makikita nyo ang napakalaking pagbabago sa sugar blood ninyo. Okay, palagay mo ng yung mga kasama natin dito, mataas ang blood sugar nila. Okay. Hindi naman diabetic, pero mataas ang blood sugar. Apo. Kinakailangan bang yung kakatasin? Okay. Pwede pong kainin ng fresh. Kakainin ng fresh, okay. Kapag yan ay kinain ng fresh ng mga mataas ang blood sugar, bababa ang blood sugar? Yes. Oh, napakarami pong testimony niyan. Napakarami po bababa. Baka naman sobrang baba. Hindi naman po. This is, sabi ko, this is natural herbs po. Normal lang po, hindi po sobrang bababa po. Okay, so, kung sa bagay, magpapatingin ka sa manggagamot sa level ng blood sugar mo. Opo, sa level po naman. Sa diabetic naman? Yun nga po, sa mga may diabetic nga po, regular yun lang pong gawin yan. Katulad pong nasabi nga ni Ka Jerry, magpapacheck po kayo sa doktor ninyo para ma-monitor nyo po ang inyong sakit. Ngayon, pagka in-advise ng doktor na okay na, mas lalo magaling. Pwede nyo po ipagpatuloy yan. Pagka naman sinabi ng doktor na ipagpatuloy, pwede po yung kombinasyon nitong press po nito ng insulin plant at pwede po yung gamot na ibinigay po ng doktor. Halamang gamot, herbal plants, mga halamang ayon sa mga nagtatanim at nakasubok na ay nakatutulong at maaaring makatulong di umano sa mga kababayan natin. Ang mga halamang gamot tulad ng ating nasabi ay nakilala na at gamit na noong pang wika nga, bata pa si Isabel. Maraming henerasyon na ang nakalilipas, kabayan. Dito po, kabayan, may patunay na ang maraming nag-aalaga at nagtatanim ng herbal plants na ayon sa kanila, karamihan sa mga commercial medicine na ating nabibili ay hango sa mga halamang napatunayang nakagagaling ng maraming karamdaman. Kung ano't anuman ang kahihinatnan ng mga ginagawa ng mga nagpaparami ng mga halamang gamot, sana'y mapag-ukulan ito ng panahon, pansin at kakayahan ng ating mga dalubhasa upang higit na maraming tao ang makinabang sa mga halamang gamot. Halamang gamot, herbal medicine, kabayan. Mula sa inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.